morning. Kasama po natin ngayon si Sir Jansen Trimor. Yan. Tsaka si Sir Marvin. Sila po ay taga Zambales sa Palawig. Yan. Sila po ay kagaya ko na seaman, marino. Kaya lang yun nga, tayo kasi hindi na tayo nakasakay. Ayan. So andito po sila para mag-inquire, i-confirm yung kanilang reservation na RTL 504 heads yun, sir, Apo. Ayan. Matagal-tagal din kasi akong hindi nag-vlog ng ganito kasi nasira yung mic. Palibasa kasi yung mumurahin. Kaya pero nag-order na ako nung yung magandang klase. Anong naging dahilan para pasukin nyo rin tong pipe-logging manok? Yun nga po sir, sa una nag-iisip ako, anong pa kayong pinakamagandang negosyo na yung tipong araw-araw mayroon kang income, yung hindi ka maghihintay ng matagal, ganun. Nag-research ako tapos may lumabas na yung parang mga ganyan, itlugan. Hanggang sa lumabas po yung yung channel ko. Oo, yung channel nyo sa YouTube. Tapos yun nanood na kayo. May isang beses akong pinanood hanggang naging interesado ako, pinanood. Maganda pala ako. Actually, ito talaga, kumbaga ito yung negosyo kasi na kahit sa mga kaapu-apuhan pa ng apo natin, ay patuloy pa rin na andyan. Compared sa mga ibang negosyo, di ba, kung mapansin ninyo nun, halimbawa may birthday, kailangan nating bumili ng film para dun sa camera natin, para sa picture natin, Pero dahil naging digital age na tayo, naging obsolete 'yon. Halos wala nang nagbebenta nun ngayon eh. Ngayon nga sir, cellphone na lang ang ginagamit. Oo, di ba? Puro cellphone na tayo, tas i-preprint na lang natin. Advance na talaga yung technology natin ngayon. So yun yung gagamitin nating example na yung negosyo kahit nagaano kalakas, kaganda, kapag medyo napag-iwanan ng teknolohiya dahil nga sa makabagong na tayo, talagang gusto mo man yan o hindi, ihinto mo kasi hindi ka nakikita. Compared naman dito sa unlike sa negosyo natin na itlog, kahit yung apo nga ng mga apo-apo natin, kakain talaga sila ng itlog. So ibig sabihin, kapag may demand na itlog, kailangan merong nagpo-produce ng itlog. Oo. So tayo ngayon yung magpo-produce ng itlog. So patuloy yan. So isa ring magandang halimbawa dyan na maganda rin yung negosyo natin dahil araw-araw may income tayo eh. Yun nga po yung ko, diba? Nagustuhan ko kahit nasa barko ako, si Mrs. siya na yung siya na yung mag-manage na araw-araw may kita ka, tapos iba pa yung kinikita mo sa barko. Oo. Madali lang naman tong i-manage. Kumbaga yung magiging dalawa na yung kabayo nyo. So ibig sabihin, yung unang kabayo nyo ay kayo, dahil syempre nagbabarko kayo, kumikita. Ngayon may kinita kayo, bibili kayo ng isang kabayo nyo para siya naman yung kumayod rin. Either way, maaring yung kinikita nyo sa itlog, maaring yun na yung expenses ninyo daily sa bahay. Tapos yung kinikita nyo naman sa pagbabarko, makakapag-save na kayo. Ganyan lang naman talaga kasi time will come, tatanda din tayo. Hindi na kaya ng katawan natin yung magtrabaho. Kaya mas maganda kapag meron tayong negosyo. Yun lang naman dyan. So maganda po yung naisipan nyo. Kahit kayo sir, di ba? Proven na rin. Oo. Experience nyo, based sa experience nyo sir, no? Oo, ang dami kong napasukan na negosyo. Katulad nyo rin na nag-explore, nagdidiscover kung ano nga ba yung magandang negosyo. Napanood ko nga sir yung vlog nyo na yung paano kayo nag-umpisa, yung mga starting business nyo na napanood ko yun lahat. Marami, yan. Hanggang sa marami tayong mga mga sinubukan, pinasok na negosyo. Hindi gaanong nag-click. Ngayon dito sa itlog tayo nag-click. Although ito naman meron din siyang kumbaga sa negosyo naman hindi naman palaging kabig Meron naman tayong kapag yung supply marami, ibig sabihin bababa yung presyo natin. Pero kapag bumaba naman yung presyo,
kahit papano naman nabebenta pa rin naman natin yung itlog. Kaya basta may mga diskarte tayo dyan na na-vlog po naman na kapag matumal yung itlog, mas mabuting tayo na lang yung magbenta. Kung magkano yung presyo sa palengke, ganun natin ibebenta. Ganyan. So far, napagdaanan naman natin yan, nakasurvive naman tayo. Ang mapuhunan lang naman talaga dito sa negosyo natin ay yung pag-uumpisa. Kasi nga, papatayo tayo ng housing, bibili ng cages, bibili ng manok, tapos yung kakainin nila hanggang sa sila ay mangitlog ng pig. Pero sa second cycle, hindi na tayo bibili ng cages, hindi na tayo bibili ng papagawa ng housing. So magaan na po. RTL na lang po. RTL na lang. Tsaka yung feeds na kanilang kakainin. Yan yung kagandahan. Ayan. So ngayon pati nga ho RTL, mabilis yung pag-order. Yung February natin, paubos na. Yung December natin, mabuti nakahabol kayo. Kasi gusto ko pag alis ko, may nakalatag na RTL sa yung ano po namin housing, bali yung cages din po dito rin siguro. Kukunin nyo rin dito. Saan kayo, sir, anong barko yung sinasakyan ninyo? Linawin lang natin sa mga audience, kaya ko po tinatanong dahil iba't iba po yung classification ng pagbabarko. Meron yung nakasakay ka sa passenger, meron yung cargo, tsaka meron yung tanker. So, saan po kayo dun? Yun po, galing po akong passenger, tapos nag-offshore din ako, tapos ngayon sa tanker pa ako. Yun. So halos naikot pala ni sir yung iba't ibang classification ng pagbabarko. Although ang sinasabi nilang maganda daw dyan, pag nasa barko ka, kapag nasa passenger ka daw. Opo, totoo po yun. Yun, umamin si sir. Totoo rin daw lahat yung mga allegation. yung buhay doon kasi parang nasa city kayo, floating city na andun lahat. Tapos pagising mo ng umaga na sa ibang bansa ka na naman, kaya umagahan, ibang bansa ka na naman. At saka hindi kasi boring, di ba? May mga nakikita kang, syempre, mga pasaheros from different nation. Samantalang kapag yung tanker, ang nakikita mo lang yung mga crew. Yun lang yun, kayo-kayo lang doon. Yung mga empleyado ng barko. Kapag sinabi kasing tanker, yun po yung nagdadala ng mga crude sa iba't ibang, halimbawa kukunin nila sa Iraq, dadalhin nila ng Japan, ng France, ng Pilipinas. So boring din yung yung buhay doon. Mabuti na nga lang talaga ngayon sir kasi meron ng satellite phone. Makakapag-video call kayo sa pamilya ninyo, di ba? Ang kagandahan talaga ngayon ng yung dahil nga rin sa makabagong teknolohiya, syempre pag kahit nasa barko ka ngayon, parang lang, pindutin mo lang yung call. Free wifi na. Correct. Ayan. Maganda po sir, ngayon pa lang ay kinocongratulate ko na kayo dahil sa yung pag-uumpisa nyo na sa paitloging manok. Yung mga ibang nakapag-avail sa atin na talagang zero knowledge at binase lang talaga nila yung kanilang pag-aalaga, kinopya lang sa mga tutorial ko dito sa channel natin. Tuwang-tuwa ako kasi kahapon may nakakwentuhan ako. Nagna 97% daw yung kanyang production. Si Sir Sen, yan, ulitin ko, shout out kay Sir Sen Enriquez. Na-break niya yung record. Si Sir Anoy nag 97% yung taga San Clemente. Ilang heads? Zambales. 192 ata si Although, pag konti talaga yung RTL na alaga natin, syempre asikasong-asikaso yan. Kako nga i-comment niya yung mga daily routine nila sa farm para makopya din natin, ma-adapt natin. Ayun, abangan po natin yung ni Sir Jansen Tremor. Dahil December po ay di-deliver na natin yung kanilang RTL. Sir, baka may mga gusto kayong i-shout out. Yung mga katrabaho nyo sa barko, mga kaibigan nyo. Sige, shout out po sa sa pinanggalingan kong barko sa Front Pollux. Oo. Front Pollux, nasa sila ngayon, Dubai, papunta silang UK po. Yun lang po. Si Sir Marvin, baka may gusto kayong i-shout out. Shout out yung mga taga K-Sir Bico, Masinloc. Yung kasama natin dyan. Ayan. So shout out sa mga taga K-Sir Bico. Ayan, sa Masinloc. Opo, Masinloc. Ayan. Dito po si Sir Marvin. Namasyal sila ng Dagupan City. Yes, ayan. Yung gamit yung motor, product ng K-Sir Bico. Opo. Ayan. So, minotor nila yung Palawig hanggang dito sa Dagupan City. Sir, thank you po. Thank you sa pagpasyal nyo, Sir Marvin. Thank you, sir. Thank you. Ayan. So, kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog.
Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags na nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless.